put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which given us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be you steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So, purin pa Diyos, sa umagang ito, tayo po'y manalangin. Mamagpangyarihan sa lahat, salamat po Diyos sa umagang ito sa iyong pagbibigay po sa amin ng pagkakataon na kayo po'y aming sampahin sa Espiritu at katotohanan. Nawa po Diyos ang bawat isa po sa amin, at po yung aming puso na sumamba ngayong umaga, at nawa ang mga balakid at lang, mga struggle, mga istorbo sa amin ay alisin po ito sa amin upang kami po ay makaputos na makarinig ng iyong mga salita. Nawa gamitin mo po ang iyong mga salita upang kami po ay makapagbigay sa amin ito ng encouragement, kalakasang spiritual, para kami po ay makapagpatuloy na magbigay ng luwalhati sa ating pangalan. Salamat po Diyos, at ang Banal na Espiritu ang magturo po mula po sa lingkod po hanggang sa mga makikinig ngayong umaga, ay kayo po Diyos ang magpaliwanag sa amin ng aral po upang kami po ay magkaroon ng kalakasang Espiritu. Lahat po ito Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ngayong umaga mga kapatid, no? Dapat nasa, nasa Thanksgiving ngayon sa Solana, Primitive Baptist. Ito rin po yung dapat happy ko doon. So, ngayon po ay nag-check na sila 9:30. Pero, yun nga, may mga plano tayo sa buhay na minsan plano lang natin, pero Diyos pa rin ang nagpapatupad. Hindi pa rin ni Lord na makapunta tayo. Malay mo next week o hindi natin alam no? Kung ano yung kalooban ng Diyos. Ang importante, tayo ay nagpapatuloy na maglingkod sa Diyos sa kabila po ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. So, dito po sa ating pag-aaralan ngayon mga kapatid, ang pinamagatan natin doon po sa verse 58. Ano sabi doon? Always abounding in the work of the Lord. So, palaging sumasagana sa gawain ng Panginoon. So, yun yung magandang pamagat, no? Laging sumasagana sa gawain ng Panginoon. So, yun po yung ating pagpaksa ngayong umaga. At sa mga nakaraan nating mga pangangaral, ay marami natin natatalakay tungkol sa practical na buhay, sa mga doctrines. At yun, nireview ko nga lahat ng mga naka-upload sa YouTube channel. Kung masipag lang po tayo manunood, araw-araw po tayo ay lalakas spiritual. Kasi nandun na po, nakalagay na po lahat na doktrina, mga tulong sa practical na buhay, naka-upload na po yan eh. Yun, pipili na lang kayo kung anong panunuorin. Kung baka kung manunood kayo ng Netflix, di ba? Pwede tayo mamili. Ano pa manunood kayo? Anong gusto panuorin, Pastor? Action, comedy, horror, o zombie? So, pwede mamili tayo. Doon din sa YouTube channel natin, Primitive Baptist Committee, ang dami natin pagpipilihan. Kanina, nakadalawang preaching ako para habang nag-aayos dito. Pina-play ko yung ibang mga preaching. So, ang ganda mga kapatid, parang re-refresh ko lang yung mga teaching. Kaya hindi naman lahat nung ay pinapangaral, linggo-linggo ay natatanda natin. O sige nga mga kapatid, anong pre-release ko nung class Sunday? Patay. So, kung natatanda natin, di ba? Pero, kung babalikan natin yung YouTube, ma-refresh tayo. Ito nga pala yung principle ni Pastor. Sa kaya hindi naman talaga, almost ilang percent lang ang nare-retake sa isip natin once na nagturo yung teacher o yung nag-sermon yung tatay mo. Bisa nga, pag nag-sermon yung tatay mo, nakasakit pa yung tainga, di ba? Tatay mo, ulit yan. Yung pastor, pag nag-sermon, tatakip pa ang tainga din. So, minsan, kailangan natin may lugpok yan. Silili, may lugpok na. Yan. Perfect ha? Okay na. At
attendance tayo, may bookpen, may notebook, may Bible ulit. So wala. So, kailangan bigyan ng Bible si Lilith mamaya. Sino walang Bible? Maraming Bible dyan. Doon. Maganda may Bible yung mga anak natin. Kahit hindi sa cellphone. Kasi yung cellphone, mamaya, magkagira na, mawawala na yung mga signal niya, Brad. Tulad kagabi, totoo, pumunta ako sa Indonesia, nasa labas lang. Pagkulit ako. Nandun yata sila kayo, brother. Sabi ko, doon sila Aristotle. Pagkulit ako ng konti. So may mga message. Bumalik ako dito. So, pag hindi pa bumalik ito, babalik ko niya ako doon. Para doon na tayo mag-service. Kasi siyempre, mayroong Google Meet eh. Pero bumalik naman kasi dito lang sa lugar namin walang kuryente. Hindi namin alam kung sino. Ay, sa inyo rin wala. Dito alam natin, pero saan tayo ng Diyos. Ang lakas ng ulan, yun. Naligo nga ako din habang nag-ano ng mga basura. Daming inanod eh. So dito ang bagsak, kaya yun. At may konting tulo, bukas, konting tulo lang naman. Di tulad doon, parang ang tulo, parang mas malakas pa ang ulan dito sa loob eh. So, glory to God. So, dito ang pag-aaralan po natin mga kapatid ay yung nakalagay po doon sa verse 58. Ano po yun? Therefore, kumbaga sa pag-ginamit po natin yung therefore, conclusive statement na po ito. No? Apostol Pablo, doon sa chapter 15, kumbaga, ito yung sabi doon, katapos-tapusan. So, therefore, my beloved brethren. So, pag sinabing katapusan, ito na yung mahalagang bagay na dapat natin tandaan. Kasi ang chapter 15, ang topic talaga niya ay resurrection. Yun. Ay yung pagbabago ng katawan ng mga mananampalataya. Kaya, kung titignan natin ang verse 52, sabi doon, in a moment, in the twinkling of an eye. Gano'ng kalipis yung twinkling of an eye? Sabi doon, sa ilang sandali, sa isang pisap mata. Napakabilis yun. Bilis yun. Ano ba? At the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. Pag sinabing incorruptible, hindi masisira. Yun yung mangyayari pagdating ng ating Panginoon in the moment. Sabi doon, in the twinkling of an eye. Alas trump, magbabago na po. Ano yung magbabago? Yung sitwasyon. Lahat magbabago. Ano mangyayari? Yung the dead shall be raised incorruptible. Yung mga namatay na kay Kristo ay mabubuhay sila ng hindi katawang hindi nabubulok. At lahat tayo ay mababago. Sinong lahat? Hindi naman tumutukoy sa all without exception, kundi all without distinction. Kasi pag hindi natin naintindihan yung Bible, pag ginamit yung all, nakala natin, all na talaga. Tulad yun, for God so loved the world. So anong pagkaintindi natin doon? Lahat ba ng tao sa mundo ay minahal ng Diyos? Mayroong kambing, mayroong tupa. Ang minahal ng Diyos, yung tupa niya. Kasi sa John 10, mayroong tupa ng Panginoon. So yun lang ang minahal. At yung word down ay tumutukoy sa word of elect. So marami natin pag-aaralan pa. Ganon din yung binanggit dito na sabi doon, and we shall be changed. Lahat tayo, siyempre, Corinthian Church, ang kausap dito ng ating kapatid na Pablo, at ang Corinthian Church, ito po yung binubuo ng mga born again, mga Kristiyano, nabaptize na po ito. At nabuo sila bilang isang local church doon po sa lugar ng Corinto. Kaya makita po natin na ito ay para sa Kristiyano. Kaya nga, kung tatanungin natin, para kanino ang Biblia? Para sa unbeliever o believer? Sa believer na po ito. Sa buhay espiritual. Kasi nga, kapag hindi buhay espiritual, ang salita ng Diyos ay kahangalan sa kanila. Sabi nga ng 1 Corinthians 2:14, the natural man, sino po yung tinutukoy na natural man? Hindi born again. Yun. Kapag ang tao ay born again, ang tawag na sa kanya ay spiritual man. So dalawa yun, natural man, spiritual man. Yun. Pag sa spiritual man naman, pwedeng tumungo siya sa tinatawag na carnal. Kasi pwedeng maging carnal siya, balik ulit sa spiritual, pwedeng maging carnal ulit. Pero napapalugdan sa dalawa, natural saka spiritual. So yung carnal, ito yung mga hindi born again, yung spiritual, ito yung mga born again. Ito yung recipient ng Word of God.
Eh kapag nangaral tayo, hindi talaga ito epektibo sa mga patay spiritual. Epektibo ito sa mga buhay spiritual. Kaya nga, kung titignan natin, Ephesians 4:11, kanino ibinigay at kanino para kanino yung preaching, kanino at yung mga ginamit. Tingnan natin ang chapter 4, verse 11. Sabi po doon, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Yun. Tatlo po yun, no? Para sa iglesia po ito. Sabi doon, for the perfecting of the saints. Ibig sabihin ng saints, hindi ito i-deklarado ng tao. Pag sinabing saints, ito ay mga born again. Saints ang tawag sa Bible. Dito na sa pinagis na natin religion, bago ka maging santo, ano ang dapat gawin sa'yo? Idideklara. Pagbubutungan pa nga ng mga kardinal yan eh. No. Sino mga santo sa Pilipinas na alam nyo na dineklara ng tao? Si St. Louis, no? Sino pa? Si tayo, santo tayo. Hindi tayo dineklara ng tao. Sino nag-declare sa ating saint? Ang Diyos po, mga kapatid. Once na ikaw ay believers of God, ikaw ay born again, ang tawag na sa iyo ay saints. Kaya nga sa mga sulat ng mga apostol ng Panginoon sa mga iglesia, makita natin bawat introduction niya ay may mga tinawag na saints. Tinawag natin ang Galatians 1. Sabi doon, O saints or brethren, Paul, an apostle, not men, neither man, by Jesus Christ, God the Father, who raised him from the dead, and all the brethren, which with the churches of Galatia. So tinawag dito, brethren. Sa iba naman, ay tinan natin ang Ephesians 1:1. That Paul, apostle, Jesus Christ, to be will God, by the will of God, to the saints, which are the Ephesians, and to the faithful in Christ Jesus. Ibig sabihin, lahat ko ng membro ng Iglesia sa Efeso, tinawag po saints o banal. Yun. Ano ibig sabihin ng saints? Holy o chosen o mga pinabanal ng ating Panginoon. Hindi tayo naging banal dahil sa ating sarili. Pinabanal tayo dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya makita natin mga kapatid na yung tinutukoy po dito na mga saints, ito ay mga membro ng Iglesia ng Corinto. Ito saints na dineklara ng tao. Kaya sabi po doon sa verse 52, in a moment, yun, napakabilis po eh. Kaya hindi natin alam yung mga sitwasyon na nangyayari sa ating kapaligiran. Kung sabi nga ni Dr. Willie Ong, ano ang mga dapat gawin pag tumating yung kira? Yun, hindi naman natin pwede mong ipagkaila. So, anong dapat gawin pag dumating yung gira, mga kapatid? Yun. Alin, gira na ngayon. Anong gagawin nyo? Yun. Praise the Lord! Hallelujah! Yun. Marami nyo. Manood kayo sa mga ano ni Dr. William. Nagsiseries po siya. Kaya doktor. Tapos nagsiseries niya about pagkaroon ng gira. So, hindi naman tayo takot sa gira kasi nakahula na sa Bible. Pero, hindi porket tayo hindi katakot, kaya wala kang gagawin, di ba? Alam mo, gera sa Cavite. Mananatili ka ba dito, Brad? Brad, alam mo, gera na dito sa Cavite. Eh, para namang lugar na hindi gira. Eh, dito ka pumunta sa walang gira. So, maglakad tayo, parang Exodus. From Cavite, hanggang saan? Hanggang Bicol. Lakad-lakad, pinag-uusapan nga namin eh. Kung sakali, nabutan tayo ng gira dito, at wala na tayo pagkain dito, notice tayo, pupunta tayo sa lugar na kung saan may pagkain. At kung saan may pwede tayong makaiwas sa talagang major part. So, pwede tayo mag-Exodus, lakad. Kasi pag maraming naglalakad eh. Kasi kung maglalakad ka, mag-isa, mula dito hanggang Bicol, abay, nakaka-ellipsis. Pero pag marami kayo, kahit tubig lang ang dala mo, tapos biskwit, skybreaks, okay lang yun, kasi marami kayo. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi natin alam yung mga nangyayari sa ating kapaligiran kung ito ay talagang sa bagay, ito yung nakawala sa Bible. Pero hindi pa naman ito sinasabi natin na ito yung katapusan ng mundo. Kung mangyari man yung tinatawag pong
nag-aamba na World War III kasi, di ba, sa senaryo. Yung mga nalubasa sa senaryo eh. At tinitend nila yung mga senaryo. Halimbawa, Ukraine, Russia, hindi naman natatapos yung gera, pala na palala eh. O ngayon, ano naglalaban ngayon? Israel sa Iran. Dati, hindi lumalaban ng Iran, nagsusuporta lang sila sa mga Hamas, Hezbollah, yung mga rebelde ng mga Middle East. Eh ngayon, direct na sila talagang naglalaban sa Israel. Yun. At ngayon, sino po yung lumalaban na ngayon sa Iran? US, Germany, lahat ng mga Western country, gusto nang tulawin ang Iran. At dito sa atin, sa Asia, eh, siyempre nagbabadya din ang Taiwan at saka China. At siyempre, kaya tayo ay nanganganib. Bakit ko nanganganib ang Pilipinas? Kasi nga nandito yung base militar ng US. At di ba sa Middle East, sino ang ano ang pinabagsakan ng bomba ng US? Ng mga rebelde. Di ba yung base militar ng US doon sa Syria, sa Iraq, yung base militar ng US, talagang binumba ng mga rebelde. So kung saan yung mga US base, medyo nanganganib po talaga yun. Kaya kung pupunta ka sa isang lugar, huwag doon sa mga may base militar. Dahil yun talaga ang sentro ng pagtumba. Ano ba mga may mga US base? Isabela, Cabanatuan, Cagayan, sa Cagayan, Dalguay, sa Cebu, isa, sa Palawan, 3. Master ko na yan. Lagi na doon eh. So, alin ang mga base? Siyempre, Bicol, yan. Mindanao, walang mga base din talaga ng US. Pero siyempre tayo, kaya natin sinasabi yan, hindi naman tayo natatakot kasi nakaprophecy. Pero yung mag-prepare ay kailangan para tayo po ay kasi pag may war talaga, lahat paralisado yan, pati transportasyon, mawawala na yung kuryente, mawawala na yung internet, yun. Ang pera, walang halaga po yan. Alam mo, may nakasave kang 1 milyon, pero wala namang magpapabili sa'yo kasi yung mga may tindahan, magsisiguro na rin yan eh. Alam mo, pabili po, ay hindi po, ano na po ako, hindi na po ako magpapabili para lang ito sa amin for 3 years. O gano'n po yun. O may pera ka nga, pero wala kang mabili. O, anong malaga ngayon sa gira? Mayroon kang lupa na may tanim, kahit kamuti, kahit kapayanan, kahit diyok. O, yun ang mahalaga. Ang mahalaga daw sa gira, may ito ka. No? Kaya mag-invest na kayo sa gold brand. Kasi pwede ipalit yan sa mga soldado. Yung parang barter. O sige, bigyan pa ng pagkain, may dito ako. Gusto yan ng mga soldado, pakira. So, ayaw na lang pagkain, gusto lang gold. Kaya nga naghanap ako ng mga gold, may gold kayo. So, yun po no, hindi natin i-expect yung moment na darating ng Panginoon. Pero sabi niya, in that weekly mo patay, sa isang patay. Kung nag-prepare tayo sa iba't ibang mga bagay, mga kapatid, bakit hindi tayo mag-prepare pagdating ng Panginoon? Hindi nga natin alam kung kailan darating. Tapos parelax-relax pa tayo sa ating buhay. Eh hindi yung pwede, kailangan tayo ngayon pa lang, yung ating buhay spiritual, pagbutihin po natin kasi hindi nga natin alam kung kailan. So, sabi doon, verse 53, for this corruptible, siyempre, pag tinabing corruptible, yung katawang nasisira, ito yun, material, may material ito eh. Must put on incorruption. Mawala na yung corruption. It is mortal, must put on immortality. Kaya, pagdating ng panahon, pagdating ng Panginoon, wala na yung mga sama ng loob, hinanakit, tampos, silos, ano man ang nararamdaman mo sa kasalukuyan pagdating ng Panginoon. Wash out lahat yan. Yun, ang mararamdaman. Kasi, mababago na natin. Magkakaroon tayo ng glorified body. Ang glorified body, talagang perfect po yun. Hindi nagugutom, hindi nauhaw, hindi sumasama ng loob. Ay, dito dahil nakakasama ng loob, di ba? Yung hindi ka lang sundin, nakakasama ng loob eh. At minsan, ang pastor, akala lang natin hindi sumasama ng loob. Ang pastor, mga kapatid, maging faithful kayo. Tapos pakita mong kapatid, hindi faithful, di ba nakakasama ng loob? Ilang taon na akong nag-preach dito.
So, ganun din mga magulang, anak, pag-aral ka, pagdating ng card, anak, bakit 72? Puro palakol. Mabuti nga, dati may palakol eh. Gusto mo itak? O, bisan, trabaho na trabaho yung tatay mo. Tapos sa hindi ka nag-aaral, puro sa school, Mobile Legends. Sa bahay, Mobile Legends. Pag nag-okay, Mobile Legends. Ang isinabot mo sa school, ilan ang palamita na ilagay mo Mobile Legends eh. Ilan naman ang utak mo. So, kailangan, mga bata, at tayo rin lahat. Minsan, ang akala natin, yung magulang natin, ganun lang po yan. Pero, deep inside yan, gusto ng mga magulang ang mga anak mapaayos ang buhay. Kaya nga nagsisikap yan, kahit na hirap magtrabaho mga magulang. Minsan, hindi na kumakain ng masarap yan. Minsan, skyflakes na lang eh. Ikaw ba, namimili ng pagkain? Wala bang mga adobo, kaldereta? Talagang yung magulang na nagtatrabaho. Eh halos magtipid para makapag-aral lang ang mga anak. Tapos nung nagtapos, nag-asawa na lang ng maaga, ni isang sweldo, di nakatikim ang magulang. Ma, huwag mong pakialam ang sweldo ko. Sabat na ito sa amin. Galang mo yan, no? Nag-repeat na ba kayo dalawa kay mama nyo? Amen? Ganda. So, yun, ang maganda po. So, itong pinag-usapan natin, maganda po, may relation po ito sa tinatawag po, hindi naman tayo nag-prepare dahil for eternal salvation. Dahil sure na po tayo, meron na tayong tinatawag na preservation of the saints na anuman ang nangyari sa ating buhay, secure na po ang ating kaluluwa. 100%. Ang sabi nga natin, Panginoon, walang makakaagaw. Tingnan natin, John 10. So, itinuro na po ni Brother JR eh. Itinuro ni Brother JR dito, itinuro pa ni Brother JR sa Gitsan. Kaya, nag-iibigan pa ba kay Brad kung Gitsan mo? Yung preservation of the faith. Nasagasaan si Brother JR, yung 5 pieces of salvation eh. Pero, ano na talaga pag hindi mo tanggap yung aral na ito. Pero tingnan natin, sabi po dito, and I give unto them eternal life. Yung sino ang nagbigay ng buhay na walang hanggan? Ang ating Panginoon Kristo. Sabi niya, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So yung na kay Kristo, hindi mawawala sa kamay ni Kristo kasi siya ang nagbigay ng buhay na walang hanggan eh. May buhay na walang hanggan ba na nawawala? Kaya nga eternal life mga kapatid eh. Kita ba? Paborito natin yung John 3:16. Sige nga, walang tinginan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. So, hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So walang hanggan na po yung ibinigay sa atin ng Diyos na buhay. After ng buhay natin dito sa lupa, na minsan napakasilamuot. Problemado tayo. Ano bang problema natin mga kapatid? Anong number 1 natin problema? Ha? Pera. Realidad po yan kasi ang pera sumasagot sa pangkailangan natin material. Kung wala tayong pera at dumating lahat ng bill, ano mga bill na dumating sa atin? Bill ng kuryente, bill ng tubig, bill ng bahay, ano ba mga bill? Ha? Internet. Ang dami pang mga iba-ibang bill. Yun. 10 bill. Kaya mo, 10 bill mo. Eh, dami talaga, no? Kaya pagdating ng bill, parang lalayo ako. Nung dumating na yung Meralco bill, eh, yung 2.5 rad, naging 4,000. Sabi, 2 times. So, ano tayo magawa? Gusto natin malamig eh. Kaya kailangan magtitaste tayo na bayaran yun. Kaya mo, from 2.5 to 2.8, taling 4 plus. Eh, gano'n mo talaga. Siyempre, lumakas yun nung pinandar natin yung 3 aircon nung before yung Thanksgiving. At dito na sina-interview. Tapos nung actual na Thanksgiving, maghapon mo yan. Kaya nakas pa na nung luma eh. Kaya hindi ko na pinapandar eh. Yung ano yan, malakas po yan. So meron punto doon mga kapatid, dito sa lupa maraming nakaka-stress.
Kaya huwag na natin dagdagan ng ibang stress na pagbibigay sa atin ng discouragement. Sapat na yun. Pero ang payo naman ng Bible, di ba? Kapag mayroon tayong mga problema, mga suliranin, ano ang sabi doon? Casting all your cares upon Him. Ano yung ibibigay natin sa Diyos? Casting all. All daw eh. Casting all your cares upon Him and He carried for you. So lahat ng mga kabalisa natin ay ibibigay natin sa Diyos. Tingnan po natin yung John 10:29. Sabi doon, My Father, which gave them me, is greater than all. And no man is able to pluck them out of my Father's hand. Yun ang nakaka-enjoy mga kapatid. Nakaka-inspire na ano man ang mangyari sa buhay natin, wala nang makakaagaw sa atin sa pag-ibig sa Diyos. Secure na po tayo. Wala nang magawa si Satanas. Si Satanas, nang-iinis na lang sa atin. Yun, nang-iinis na lang. Yung iba naman, naiinis. wala nang magagawa si Satanas na yung kaluluwa natin ay madala sa impyerno. Wala nang kakayanan siya. Pero may kakayanan si Satanas na inisin tayo. Yun. Tingnan natin, 1 Peter 5:8. Kung magagawa ni Satanas, tingnan mo si Job, di ba? Naalala po niyo si Job. Kung paano ginawa ng hindi maganda si Job, wala namang kasalanan siya. Pero tingnan natin, sabi na 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Kaya kasabi ni Apostol Pedro, kayo mapagbantay, laging gising, sapagkat ang kalaban nyo, ang diablo, ay parang leon na naglalakad. Alam mo, naglalakad daw. At naghahanap. Anong hinahanap? Na kanyang masisila. Yung trabaho lang sa taras, manila na lang, magbiktima. Pero yung ating kaluluwa, 100% doon na po mapupunta sa eternal na langit. So, napakagandang aral po na maintindihan po natin na pagdating ng ating Panginoon ay mababago ang lahat ng sitwasyon. Tingnan po natin yung 1 Thessalonians, mga kapatid. Susuglang po natin. Introduction lang po ito. Wala pa po tayo sa topic. Introduction pa lang po ito eh. 1 Thessalonians chapter 4. Tingnan natin, verse 15. For this we say unto you, by the word of the Lord, that we which are alive, and remain unto the coming of the Lord, shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the angel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Ano ang mauna? Ang maunang mabubuhay ay yung nga namatay kay Kristo. Kung saan na sila namatay, mabubuhay sila doon. At anong mangyayari? So sabi doon, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Saan natin i-meet mga kapatid? In the air. Kung hindi bababa sa lupa. Kaya bago tayo maniwala yung 1,000 reign of Christ. Di ba, mayroong mga doktrina, yung millennium. Ang totoo nun, sa kasalukuyan, nakahari na po ang ating Panginoon. Kaya wala na tayong hihintayin na 1,000 reign of Christ. Yun, sa sunod, pag-aaralan natin yun about 1,000 reign of Christ. Anong ibig sabihin nun sa yung nakasulat po sa Book of Revelation, chapter 20, verse 4. Pero ang sabi doon, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Pag umalis tayo sa lupa, namit natin ang Panginoon doon sa alapaap, anong sabi ng ni Apostol Pablo? Mapapasa Panginoon na tayo, magpasawalang hanggan. Pag namit natin ang ating Panginoon, di ba nakaka-enjoy yun, no? Maraming na namit natin, pero di naman forever eh. Namit natin ngayon, minsan hanggang ilang taon na, wala na sa'yo eh. Pero pag namit natin ang Panginoon sa in the air, anong sabi ni Apostol Pablo? And you shall be ever with the Lord. Magpapasawalang hanggan na tayo sa Panginoon.
Ibig sabihin, doon na tayo titira. Sino gustong bumalik dito mga kapatid pag nasa langit na? Lord, ibalik mo ko sa lupa. Baka ibalik ka na Lord, ikaw na lang mag-isa. Pero wala nang balikan yung mga kapatid. Dahil yung papunta sa langit, papunta talaga yun. Yung papunta sa impyerno, papunta talaga sa impyerno yun. Baka gusto mo i-request pa, Lord, kung di ba gusto ko sa impyerno, gusto ko natikman ng init. Hindi ka ba nagsasawa sa init dito? Ang init talaga sa mundo eh. Di ba? Kung hindi ka umulan kahapon, grabe pawis, di ba? So tama na dito sa mundo ang init. Pag napunta ka sa langit, wala nang alisan ko, talagang forever and ever. Kasi sabi ni Apostol Pablo eh, to meet the Lord in the air, and so shall we ever in the Lord. Tapos sa verse 18, wherefore, comfort one another with these words. Comfort. Pag sinabing comfort, alawin mo ang bawat isa ng mga salitang ito. Kasi nakakaalib ba, di ba mga kapatid? Na itong buhay natin dito sa mundo, temporal, pero yung temporal natin, ang dami natin struggle eh. Kaya o kamisyon sa umaga, nung hinahanap mo pagkain. Pero pag wala kang maluto, pakainin mo. Para makapagluto ka, kaya ng pagkain, kaya may trabaho ka. Pag may trabaho ka naman, di ba? Una, nag-aaral ka. Pinag-prepare Lord, makapatapos mo ng pag-aaral. Nung nakatapos ka, nung pinag-prepare mo. Lord, nawa, makatrabaho ko. Nung nagtrabaho ka, nung pinag-prepare mo. Lord, nawa, makapag-asawa ko. Nung nakasawa ka, nung pinag-prepare mo rin. Lord, nawa, magkaanak ako. Nung nagkaanak ka, nung sunod. Magkaapo. Nung nagkaapo, anong pinag-pray mo? Hindi, wala katapos ng prayer, ha? Nagkaapo sa tuhod. Lahat, wala katapusan dito, mga kapatid. Pero pag dumating ang Diyos, doon natatapos lahat ng mga struggle natin. Parang pinag-usapan namin kahapon doon sa devotion namin kina Tertes, no? Yung sweldo 1,000. Ano, 1,000 yung sweldo mo isang araw. Ang tutusin, sa taas ng bilihin ngayon, pag ang sweldo mo ay 1,000, sa iyo lang talaga yun. Pag 1,000 daily ka, sa taas ng bilihin ngayon, sa iyo lang yun. Pero bakit ang Pilipino napagkakasya? Gano'n katindi mag-budget ang Pilipino. Kahit 100 lang yan, nakapagkasya system. Ano ba, 1,000, may 100, may 100 ka isang araw. Paano mo mababudget yung sis kung 4 kayo o 5? O 1 kilong bigas. O siyempre, makami 1 kilong bigas ngayon. Ilagin natin, 60. So may 40 ka pang tira na ulam. Ano magbilis ang 40 na ulam? Brother yan. 40. Kung satsaro, kung sardinas, lagyan mo na isang timbang tubig. Nakakuha ka lang ng malugay. May talog na sa garden ko. O kahit di ka naman paanap. Pag-take ka na, pastor, kuha ka ng talog at malugay. O may alugbaki ba dyan? Magkasod ka na. Pero, kung araw-araw mo naman gagawin yun, so wala ka na pang kuryente. Di ba? Marami nang bayarin. Kaya sa sitwasyon natin ito, gusto natin dumating ng Diyos. Kaya lang hindi panahon natin. Panahon niya kung kailan sa darating. Ang importante, kahit maraming struggle, hindi nawawalan yung tiwala natin sa Diyos. Kasi sabi na, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Eh bakit si Elias, mga kapatid, di wala ng trabaho yun? Di ba? Nasa bundok. Pero ang nag-deliver ng pagkain sa kanya, ang ginamit ng Diyos, sino? Uma. Natandaan ko tuloy si Brother Bernard, yung nagtatrabaho sa Jollibee dati yun. Araw-araw talaga, dumadaan siya. Pastor, may dalang Jollibee. Yun pala, yung dapat kainin niya, inuwi niya. Nagsasawa na rin siya sa Jollibee. So, pero nakakain ako ng Jollibee araw-araw, sis. Ay, nung namatay na, wala na. So, God will provide. Yan ang parati nating binabanggit na. Kahit sa gitna ng mga dalahin problema, ang Diyos po ay mayroong binibigay na solusyon. Wala namang problema. Tingnan natin, 1 Corinthians 10:13. 10:13 mga kapatid. 1 Corinthians 10:13. Ano ba yung sabi ni Apostol Pablo? Sabi doon, there had no temptation taken you, but just as is common to man, but God is faithful. Ano daw ang Diyos mga kapatid? But God is faithful.
who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. At Diyos pa rin ang gagawa ng way para makalabas ka doon sa nararanasan mong pagsubok. Pag nakita ng Diyos, di mo na kaya, siya ang gagawa ng way. Pero hanggang nakita ng Diyos na kaya mo pa, okay, go. Kaya mo yan. Pero pag sabi doon, sabi din ng talata, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. So makakaya natin. Kaya ibinigay ng Diyos yung mga ganong bagay sa atin, alam ng Diyos na kaya natin. Basta yung tiwala natin sa Diyos, 100%. Nagtitiwala ka nga sa kapwa mo di ba? Ay bakit hindi ka magtiwala sa Diyos na siya may likha, langit at lupa? Pero mo, nanalikha niya ang langit at lupa, nag-ano ka lang kayong problema mo. Ano ba ang problema mo? Sakit ang kuko ko, sakit ang ngipin ko, ano ba masakit pa sa'yo? Ang matinding sakit ko, basta sakit sa bulsa. Yan talagang matinding sakit. Bawat dugo mo, ako wala matukot. Butas pa. So yan talagang problema ng mga Pilipino. Kaya advice ko talagang ng mga financial analyst, magkaroon ng extra o dagdag pagkakitaan. Kung mayroong opportunity na magdagdag ng pagkakitaan, dami na pwede pagkakitaan. Binta dito, binta doon. Kung ano binibinta. Ako nga, tinatanong ko yung mga kutugan ko brad. Ano ba kailangan mo brad? Beauty products, health products, pataba. Lahat yan, mayroon ako yan. Kasi kung ikaw ang tatanungin, mayroon ka ba ito, Pastor? Kung siya lang tatanungin, wala naman ako, problema ko yun. Pero kung siya lang, ano ba kailangan mo? Kaya ako, nagpapamibira ko sa lahat ng kumpanya para discounted. Kung anong kailangan mo, yun ang isusupply ko sa iyo. O sige, tatahin kung kailangan mo. Kung kayo nga, meron tayo kay Brother Melvin. Sapatos! Ay Brother Melvin, mayroon marami yung around dyan. Basta mga ukay-ukay. Pero pag health product, meron tayo. Kahit anong klase, ayaw mo ng barley, gusto ko Pastor Roy, Colgate, ayaw stem cell, mayroon tayo. Alam mo yun, Brad? Kahit anong sabihin mo, mayroon ako. Kaya wala naman bumili sa inyo. Bumili na ba kayo ng product ko, mga kapatid? Parang wala pa. Tester, extra kapili na yan. Order ulit kayo, parang. So, kumbaga, God will provide talaga, kapatid. Kaya po, sabi nila, Pastor, mayaman ka na, ang ganda ng church ninyo. So, akala nila, kahit sa labas mga kapatid, parang nila sasabi, lahat ang nagdadaan dito, mayaman yung may-ari. Eh, nandiyan ako sa tabi, ako ng kante. Ang isip nila, mayaman yung may-ari. Samantalang pintura lang naman yung mga kapatid. Yung malaking container ng pintura, pinaganda lang talaga. Maganda yung pagkapintura. Sinaas lang natin. E magkano na naman ang gastos yan, ito na naman ang gastos natin. Kayang pagandahin natin yung pangit. Diba? Yung mga pangit, sabi nga, yung bahay mo, pwede mong ayusin. Alisin mo lang yung dapat alisin. Pero huwag naman yung tao na alisin mo. Yung mga bagay na nakaka-distract. Subukan nyo, isama ko sa bahay nyo. Pastor, ano ba ang pwede alisin? Tapos sa'yo, kung walang umalis at maglilinis ako. Kasi pag nandyan ka, baka wala na akong malinis. O dito nga sa bahay, pag ako masunod, wala nang matira dito. Tawid ko lang matira. Kasi yung mga hindi kailangan talaga, dispose na yan. Nakakaabala pa yan sa salit na maluwag ang bahay mo. Ito nga, nung bagong kasal kayo, ano ang bahay nyo? After 10 years, tignan mo ang bahay mo. Parang butika. So hindi ganon. Kailangan nga matuto tayo ng kaayusan. Pag maayos ang puso natin, lahat yan maayos. Tinuturuan na tayo ng Diyos na maging maayos ang buhay natin. Mula sa sarili mo, mula sa paligid mo, mula sa nakapaligid sa iyo. Tuturuan na tayo.
So, punta na po tayo sa ating pinaka-teksto. Basta diba, introduction po pala yun. Nagsisimula pa lang tayo. Ito na po, sabi doon sa verse 58, sabi doon, therefore, my beloved brethren, yun. Naka-address po talaga sa mga mananampalataya. Bio steadfast. Yun, ano nga nyo sa Tagalog mga kapatid, ano yung steadfast? Unmovable. Ano pa? Always abiding in the work. Wala ko ng Bible na ano. Yung English Tagalog. No? Pwede ko tayo dito eh. May Ilocano, Bisaya, Bible, may Inchik. Pero tingnan natin sa Tagalog kung ano binanggit doon mga kapatid. Yung ating binasa para talagang maintindihan po natin. 1 Corinthians 15:58, ang po yung sabi ni Apostol Pablo po dyan. Sabi doon sa 58 sa pagkatagalog, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Yun pala. Magsitatag. Yung pagkabanggit pala doon na, therefore, my beloved brethren, be you steadfast. Kaya sa pagkatagalog pala nun, ay kayo'y magsitatag. Ano ba? Unmovable. Huwag makilos. Yun. Kasi maraming mga atake ang kalaban ng kapatid eh. Kung baka sa sundalo, talagang sa labanan para sa sundalo, sa labanan mga kapatid, sa gira, kanya-kanyang strategy yan. Kanya-kanyang, paano kaya natin minsan ang ipinatatago minsan ng kalaban? Yung ambush. Yun. Ambush. Ano yung ambush mga kapatid? Ang ina-ambush talaga ng militar, tulad ng Russia, palagi ko napapanood ang gira dyan eh. Talaga sinusubaybay ko yan. Bakit ko sa laki ng Russia? Alam mo, unang bukso ng militar ng Russia, pinadala sa pagitan ng Ukraine, Russia, 110,000 na yung na Russian soldier. Tapos nung naglalabanan pa, hindi sila makapenetrate. Yung mga sundalo ng Russia, anong strategy yung ginawa ng Ukraine? Yung mga nagdadala ng bala, nagdadala ng pagkain, yun ang inampos. So ngayon, ang mangyayari sa mga sundalo, magugutom, maubusong bala, edi paralisado ngayon yung kailang ginagawa. So ganun din minsan sa atin mga kapatid, na-ambos minsan tayo ng kalaban. Ano nga ang sa atin? Yung bala, yung pagkain. No? Minsan, yung oras, naambos tayo. Kailangan focus tayo. Sabi doon, unmovable. Hindi, huwag makilos. Na ano ba? Na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Ito yung importante mga atin eh. Laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Kumbaga, walang puwang sa'yo yung mga worldly, yung mga secular na mga, tayo ay nasa secular world, pero dapat tayo ay mabubuhay ayon sa spiritual na buhay. Tayo ay sinawag ng Bible na strangers dito sa lupa. Ibig sabihin ng strangers, hindi tayo taga rito. Come here lang tayo sa lupa at pagdating ng Panginoon, babalik ulit tayo doon sa talagang totoong tarahanan natin, yung eternal heaven. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kaya nga mga kapatid kong minamahal kayo magsitatag. Paano tayo tatatag? Tignan natin mga kapatid. Sa Ephesians chapter 6, dito lang po ibinigay ng Diyos kung paano tayo tatatag. Ephesians chapter 6, simulan natin sa verse 10. Sabi doon, finally, brethren, be strong in the Lord and the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against the flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. 13, wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Binigay na, kung babasahin po ninyo tuloy-tuloy,
Kompleto na ho yung armor of God. Para ikaw ay tumatak, para ikaw ay lumakas, kompleto na. Ang Diyos na rin ang nagbigay para makalaban ka. Eh kung sundalo ka, tapos pag sabi ni BBA, lahat ng 18 to 18 and above na lalaki ay kailangan lumaban sa kalaban. Lalaki lang ho. Di ba? Required po talaga, lalaki ho sa okay na po sabihin, lahat ng lalaki, lahat ng 18, babae o lalaki, lalaban ho sa hira. Walang ligtas. 18, ligtas sinilig. Wala pang 18. Yun. Wala tayong, hindi tayo pwedeng Kaya lang, paano ka lalaban kung hindi ka magpapatrain? So bago ka ilaban, katulad ngayon sa Taiwan mga kapatid, napapanood ko, yung kanilang mga mamamayan doon, yung citizen nila, yung mga hindi naman sundalo, nagpang-practice na po sila. Dahil alam nila, darating talaga panahon na ibibigay sila ng China. Bata't matanda, tinuturuan kung paano kang gano'n Kahit lang pilit. Meron yata baril si Lirik sinatarget-target na. So yung mga babae at lalaki doon, nag-train na. Kasi, ang ganun mo talaga, kung gusto mong lumaban, kaya mag-train ka. Ganun din sa spiritual. Kung gusto mo talaga makalaban sa kalaban, kailangan mag-train ka. Kung paano gamitin. Ano yung gagamitin mo? Tingnan natin. Yung gagamitin natin, ito yun. Ibinigay na ako ng Diyos mga kapatid para makalaban tayo Kailangan na natin ma-train kung paano gamitin yung mga yun. Ano po? Ano yung sabi ni Apostol Pablo dito po sa Episo? Sabi doon, sa 14, and stand therefore, having your loins girt about with truth. So, unang dapat hawakan mo yung katotohanan. Di ba? Sabi ng Panginoon, you will know the truth, and the truth will set you free. So, dapat alam mo, kahit saan ka pumunta, dadadala mo yung katotohanan. Magkahiwa-hiwalay man tayo. Uuwi si sister sa gusto nung uwi, sabihin, kasi may baso militar doon. Bicol na lang, walang mga baso militar doon. Kasi pag sabihin lang, may mo talaga doon. Kasi kahit malayo kayo sa lugar, yung radiation, ay madadali din tayo no? Okay lang kung nandun kayo sa ilalim ng lupa, kung wala kayong doon. So, kahit saan tayo pumunta, kung alam natin yung truth, hindi tayo maaakay ng inuman ng mga false prophet, false religion. Bakit ito? Alam natin yung truth Ano ba? Sabi doon, and your feet shall with the preparation of the gospel of peace. At inyong mga paa ay may pandapang na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Kaya nga tayo, di ba? Ako gusto-gustong umayo mga kapatid. At dami natin na pwedeng puntahan. Kaya lang, siyempre, struggle po tayo sa pinansyal. Kung mayroon lang ang pinansyal, dami natin pwedeng buksan at gawain. Kaya lang, siyempre, hindi naman pwede tayong lumipat. Katulad na, dapat nandun ako sa Cagayan, pero limited talaga yung ating budget Tapos nandyan yung ating kapatid, si Elder Manny Adonai. Yung munang iuna natin. Yan nandiyan si Sister Shirley, yung asawa ni Elder Manny. Siyempre, mas prioridad natin na may mga priority na dapat punahin. Pero kung mahaba sana yung PC natin, pwede tayo mag-extend. So, pagdating ng panahon. Ano sabi doon? Verse 15, and your faith shall with the preparation of the gospel of peace. Siyempre, ang tinutukoy dito ang gospel of peace, yung true gospel. Kasi dalawa yung gospel false gospel at yung true gospel. Di ba, naalala natin si Satan sa Garden of Eden? Tingnan natin mga kapatid, yung nangyari sa Garden of Eden. Ano yung nangyari sa Garden of Eden? Nandun ba kayo noon, mga kapatid? Sa Garden of Eden? Wala. Pero nababasa natin kung anong nangyari sa Garden of Eden. Tingnan natin. Now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God made, and he said unto the woman, had God said, you shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, will we eat of the fruit of the tree of the garden? But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. Ito mo? Ano sabi ni Satanas? Mamamatay ka. Pero ano sabi kaya ng Panginoon? Tingnan natin sa 17.
2:17. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, nor in the day that thou atest thereof. Ito yung sabi ng Panginoon. Pero yung serpent, verse 4, and the serpent said unto the woman, you shall not surely die. Diba? Dalawang salita na sabi ng Panginoon, walang sala kang mamamatay. Pero anong sabi ni Satanas? Hindi ka mamamatay. O sinong sinungaling sa kanila? Di ba si Satanas? gusto ni Eva, hindi mamatay eh. Kaya kumain siya kayo nung bunga. So, kaya nga, kailangan hawak natin yung true gospel. Kasi maraming false gospel talaga. Kaya nga prophecy ng ating Panginoong Jesucristo, pag mayroong false Christ, false prophets, dala-dala niyan, false gospel talaga. Tingnan natin Matthew 24 ba din? Matthew 24 verse 24. Ano po sabi po doon? For there shall arise false Christ and false prophets and shall show great signs and wonders and so much that if there were possible, they shall deceive the very elect. Pero false, ang sinabi ng Panginoon, may lilitaw na false Christ. Kita mo, dami nagkiklik ngayon eh. Sila raon Kristo. Sila yung kapalit ni Kristo. Sila yung huling sugo. Kaya wala na eh. Samantalang sa Bible, Hebrew chapter 1 verse 1, wala nang lilitaw ng Kristo. Maliban sa Panginoong Kristo. Kaya kung may lumitaw, pulaan mo yun. Tingnan mo natin, Hebrew chapter 1 verse 1 ito. God, who at sundry times, in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Noon yun, nagsalita ang Diyos sa magitan propeta. But in these last days, is spoken unto us by His Son. Sino ba ang His Son? Ang ating Panginoon. Ano ba? By whom also He made the worlds. So, wala nang ibang magsasalita sa atin sa ngayon, kundi ang ating Panginoon. Kaya nga, makita natin, Matthew 28 at 20, bago siya umakyat sa langit, ano ang sabi ng ating Panginoon? Sabi niya sa Matthew chapter 28 verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I have made you always, even unto the ends of the world. Amen. So yung katuruan, yung command, magagaling na sa ating Panginoon. Hindi kaninong propeta o kaninong false Christ, false prophets na yan. May Bible na, ito yung tinatawag natin final authority. Kaya kapag may Bible ka, sapat na po yan. Huwag mong hihilingin, Lord, magsalita ka sa akin ngayong gabi. Ano mo magre-request ka ba, Lord? Nawa, pag nagsalita yan hindi lang bilang magkakapitado. Kagabi nga, nagkidlat, kakapitado lang kami. Kung magsalita, sabi sa Darren, Lord, speak to me. Nagsalita, talagang kumidlat. Luwasak ko ang bilmot Huwag natin subukan kasi ang Bible po, kapag nagbabasa tayo ng Biblia, nagsasalita ang Diyos sa atin. Kaya, para malaman mo ang gusto ng Diyos, magbasa po tayo ng Bible. Kaya nga, diba, sabi ng Panginoon kay Joshua, kung kakalitaan, basahin ang aklat ayon, dili-dilihin mo ito kayan. Araw gabi. Hindi yung ang isip mo, yung mobile legit. Kung ba Mr. Wayne, marami kang marano. Pati pagkain, hindi nakalimutan na. Ano pang nakakalimutan pag nag-mobile legend? Naglalaro. Gawain bahay, ano ba? Assignment. Pati pag-ihi, pati pag-ligo. Nakakal, di ba Mr. Wayne? So sabi doon, meditate day and night. Kalimutan mo na ang lahat. Huwag mo lang kalimutan ang pagbabasa ng Bible. At ano pa, manalangin. Yung dalawang yan, magkakambat mo yan. Hindi pwede na magkahiwala yan. Pagbabasa at pananalangin. Kapag nanalangin ka, ikaw naman nagsasalita sa Diyos. Pag nagbabasa ka, ang Diyos naman nagsasalita sa iyo. So vice versa, give and take. Kahit sa mag-asawa, di ba? Hindi yung ikaw lang salita ng salita. Kaya kasawa mo, ayaw mo pasalitain. Tumili ka! Yun. Kaya lang, pareho kayo nakikinig sa isa't isa. O
O sweetheart, magsalita ka na. It's your time. Siyempre, kailangan may time limit. Kasi may mga pakawalan time limit, 3 oras na sirumuhan na yun. So ano po, yung sabi dito mga kapatid? Sabi doon sa verse 16, above all, yun, taking the shield of faith, yun, shield of faith, ito yung pananda natin, di ba? Sino nakabalo sa inyo yung mga Roman soldier? Kompleto ka ng pang-baluti eh. Meron silang suot na bakal dito, mayroon pang shield, pananga, inano pa, elect, kasangyain, akala mo makalawa ka, may shield of sila. Sa atin, ang pananga natin, shield of faith, yung pananampalataya natin. Halimbawa, sinabi sa'yo, sister, alam mo sister, umalis ka dyan kay Pastor Mel. Kasi, mali ang doktrina niya, alam mo, may pinili ang Diyos before the foundation. Mali yun! Alam mo tayo ang pumili sa Diyos, hindi ang Diyos ang pumili sa atin. Ganun pa! Talaga ikaw naman, talagang bakit dyan kay Pastor Mel, walang grocery dito. May grocery, may 500 pa, pakuhin mo. Mamili ka, walang grocery, o may grocery, may 500 pa. Ganun pa! Ganun pa eh. Maraming na dito yan. Material. At ganun din ang arap ni Satanas sa ating Panginoon, di ba? Alam mo, sambahin mo lang ako. Lahat na nakikita mo, ibibigay ko sa iyo. Ganun ang ni Satanas eh. So, ano yung punto dito natin? And then, above all, taking the shield of faith. Kaya po ito natin binabalik-balikan yung mga doktrina, mga aral. From the sovereignty of God, from the 5 places of salvation, purpose of the gospel. Ano ba? Kaya ba yung, yun, ano ibig sabihin ng tulip? Tulip. Letter T, ano ibig sabihin ng letter T? Total depravity of man. Letter U, ano yun? Unconditional election. Yun, natin. May election. Yun, tama yun. Sister namin eh. Pero pwede rin yun, unconditional love. Ano ba? Letter L. Limited atonement. Letter I. Irresistible grace. Yun, hindi matutulan. Yun, tulip. Letter P. Preservation of the saints. Yun. Ano, pag yun, paikot-ikot lang naman yun, doctrine natin yun eh. Kapag nasa puso mo na yun, yan ang pinaka-shield of faith natin. Yan ang pinaka-pananggap mo. Naku, umani ko sa amin, anong sa amin? Pwede kang tumira, pwede kang matulog, may allowance pa. Maraming pang maatake. Kaya kailangan may shield of faith ka talaga. Ano, panguli? Ano sabi doon? Wherewith you shall, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fear darts of the wicked. Yun, yung mga atake pala ng kalaban, yung panangga natin, yung shield of faith. Tapos 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Tapos sa verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching them unto with all perseverance and supplication for all saints. So, kumpleto. Wala ka nang hanapin dito pag suot mo ito. Matatag ka talaga. Kahit saan ka pumunta, magkahiwa-hiwalay lang tayo. Taganda natin ang panahon eh. Na magkahiwa-hiwalay, kanya-kanyang pamilya na lang tayo eh. Ang sinasabi dito, saan ba tayo pumunta, wala mang pastor. Yung head of the family. Kung sino man, halimbawa, sina Sister Karen, magkahiwa-hiwalay tayo, ang natira na lang eh, kayo. Ilan kayo, 4 na Christian. So, pwede kayo mag-devotion. Pwedeng pangulangan ni Sister, o sige ako ngayon babasa ng chapter 1. Babasa rin naman eh. O ikaw, Sister tayo ng magpakanta. Ang opening, Sister Tess. Ang closing, Sister Robert. Di kumpleto, di ba? O ba kayo, sabihin ni Brother John, sama na nga ako dyan. So, pag pinakita kasi natin sa mga kasama natin sa bahay, kan-unbeliever yan. At siyempre, ang tinitignan kasi yan yung testimony natin. Kasi
Baka sabihin na, kasama ako sa iyo, yung ugali naman yun, di nagbabago. So, ang tinitingnan isa ng mga kasama natin sa bahay, yung pag-uulari natin. Yun. Kasi kahit tama mo yung dalawang doktrina, pero yung buhay mo ay parang walang doktrina, eh hindi natin ma-encourage sila. So, panghuli mga kapatid, bago tayo magtapos, yung conclusion ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians 15:58. Sabi doon, therefore, my beloved brethren, be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So, pag nagpakasipag naman tayo sa Diyos, sabi doon, hindi nasasayang yun. Para tayo nagtatanim. Kapag may itinanim, di ba? Yung tanim ng tanim lang. At kapag sabi nga ni Apostol Pablo sa Galatia, chapter 6, tingnan natin mga kapatid. Chapter 6, verse 9, and let us not be weary and well doing. Huwag daw tayo mapagod sa pagawa ng mabuti. For in due season, we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, no? Ang dami natin opportunity. Let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Diba? Parang ako nagpo-post ng mga minsan may namatayan, minsan nasa ospital. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, Lord, paano ka nagutom? Paano ka na ospital? Paano ka na naging ganito? Ano sabi ng Panginoon? Kung anong ginagawa nyo sa kapwa nyo, yun ang ginagawa nyo sa akin. Kasi hindi naman kailangan ng Diyos yung tulong eh. Siya nga nagbigay ng tulong. Pero, sabi niya, kung anong ginagawa natin, especially, kanino? Sa mga pananampalatay natin sa Diyos. Kung may kailangan, hindi naman, halimbawa, itong ugali natin mga kapatid, ang pagtulong hindi panakihan. Alam mo, nag-push ako na kailangan ito. Kahit makaabot ka lang 50 pesos o sa daan, basta galing sa puso, nandun yung blessing eh. Hindi naman, nakakaya naman po, Pastor. 50 pesos lang pinibigay ko eh. Kasi saan ka nahiya? Ang tinitingnan ng Diyos o hindi yung halaga. Ang tinitingnan ng Diyos, yung totoo ba talaga yung pagtulong mo. Kasi aanin mo na 1 milyon. Nagbigay pastor ako ng 1 milyon, baka kinopit mo yan, pastor ha. Pinanamaan mo si pastor. Huwag ka nang magbigay pag masamang isip mo. Ang magandang pagbibigay, sabi dito po, 1 Corinthians chapter 9, verse 7. Yun talaga, kahit anong klaseng pagbibigayan. Ito yung mga maraming tatanda natin. Every man, alam mo yun? According as he had purpose in his heart, ang Diyos na nagpahal sa atin. Hindi ka makapagbibigay pag walang ibinigay ang Diyos sa atin. Sino nga ang nag-purpose na eh? Sabi doon, every man according as we have purpose in his heart, so let him give, not grudgingly. Yun, hindi namin pilitan. Or necessity. For God loveth a cheerful giver. Yun ang pinag-pray natin. Kaunti na nga lang tayo mga kapatid, ilan lang tayo? Ilang pamilya tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay pag hindi pa tayo cheerful giver, saan pupunta ang ministry natin mga kapatid? Eh kahit wala naman tayo supporter na ibang lahi. Tayo. As a church, kailangan tayo ay self-supporting. Tayo ay nagsusuporta sa iglesia. Kung tayo nasa Amerikano, Taiwanese o sino man, tayo po ang magsusuporta sa iglesia nito. Eh kung hindi natin gagawin yun, hindi, paano na? Baka after 1 year, babay na mga kapatid. So baka sabi, bakit lumaya si pastor? O i-question mo sa sarili mo, baka hindi ka nagsusuportan sa iglesia. Nag-membro ka. Tanda natin, member tayo dito. At isa sa obligasyon ng member, ang sumuporta sa iglesia. Anong suporta? Oras. Yung oras mo, salamat kayo, nandito ka. Ano pa? Yung financial. Nasa covenant natin yan. Di ba, binabasa natin yan, every Lord's Supper. Isa po sa obligasyon
ng isang membro ay sumuporta. So yun lang po mga kapatid sa umagang ito. Nawa ay yung mga aral natin ay ating naisang puso. Medyo masakit minsan, pero sabi nga, ang sugat kapag nagagamot, gagalit din po yan. Pero pag yung sugat hindi nagamot at ayaw mo magpagamot, lalala po yan. Huwag kakain ng mga bawal. Kapag yung mga bawal kinain mo, lalong lalala ang sakit. Sinabi na nga bawal. Sinabi nung huwag. Eh ikaw naman, ito-todo. Kaya talagang magsasapit po tayo. So yun lang po mga kapatid sa umagang ito. At tayo po tumayo at tayo po manalangin. Pagkatapos ito ay magpakanta si Brother Rian. Okay, salamat.